Siyempre, bago matapos ang ating mason, ito yung tips lang tips ko lang po sa inyo sa pagtatrabaho sa construction. Bago po dapat matapos ang mason doon sa loob na ginagawa niya kailangan po meron na kayong prepare dito na andamyo. Katulad po niyan, piniprepare na po yung andamyo para paglabas ng mason ay preparado na, meron na po siyang andamyo, hindi na po siya kailangan mag-andamyo at diretso pahid na lang po siya Yan, ganyan lang po kabilis yung dapat na pagtatrabaho natin sa construction. Ready na lumabas yung mason. Pag natapos yung platada sa loob, dito na siya magpapahid sa labas. Ayan, papatong na lang po siya at meron na po siyang tuntungan. Ayan, dalawa po yung ating taga-scaffolding. At syempre ito po yung ating isang taga-hukay na si Mark. Kaya hukay siya, hinukay niya para mabakuran na natin yan. Tuloy-tuloy na po yung ating trabaho hanggang tumaaraw. Sana wag na umulan. Maghapon na namang umulan dito. Siyempre bukod yung nagtatrabaho natin sa loob at sa taas. Ayan, good morning everyone Isang magandang umaga sa inyo lahat. Bali, dito na po yung ating inaantay na yero. Ayan, nakita nyo po yung ating yero. Galing pa po ng Bulacan sa may Giginto Doon po natin in order yan. Halos kulang 10 metro yung haba niyan. At siyempre dito nakaabang na yung ating mga kapartner sa hanap buhay. At ayun pa yung iba. At siyempre doon yan lalapag at papa-slide na lang namin doon para angatin. Alalay lang masugatan kayo. Dulot dulo gitna, alalay. Kamay nyo, kamay. Yan. Sir. Yan nakita nyo, tulong-tulong sila. At dito nga po pala, kaya doon kami umorder sa aming lugar sa Giginto ay napakamura ng yero. Dahil dito ang mahal ng yero sa Batangas. Itapat nyo doon sa may tubo na linagay nyo. Sige, sagad nyo ron. Dandaan lang, dandaan baba. Iniwanan nyo kagad, dapat binabaan nyo muna Nakadikit na ba roon sa dulo? Ha? Sasayad ba tayo pag angat? Nakasagad ba roon? Pasok ka. Pasok ka na para pantay-pantay na. Tayo pumesto doon. Takot gumit na dyan sa damuhan. Laking probinsya naman. Ang ingatan lang po namin dito dyan yung kuryente sa pag-akyat, pati yung yero. Siyempre mahaba ang aming yero. Dahan-dahan lang din sa pag-akyat. Ingatan namin mabali. Dahan-dahan pagbaba, dahan-dahan. Huwag niyo tutungtungan baka mabali yung yero. Yan. Ayan pala ang aming bossing, yung nakasomblero. Yan yung pinaka-may-ari, yan yung may-ari ng bahay. Oh, masugatan, dandan ang hawak. Sabihin ko naman sa'yo pag malapit na. Malapit na ha. Malapit na. Oh, dandahan. Sabay.
Ayan, bali labing isang piraso po yung ibababa namin, ano. Siyempre, iakit na namin yan para habang nag-gutter kami ay kakabit na rin namin pati yero. Ganyan po ang trabaho namin. Kami na lahat, kami na rin nagyeyero kaysa pakontrata pa namin yung bubong. Masisingilin pa kami ng mahal. Kaya kami na rin magyeyero. Magkakabit ng gutter. Lapit na. Sige pa, hindi pa pa. Ayun na. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ang yero natin, ang kapal. Nakakatuwang tignan. Talagang standard talaga siya. Yung 0.5 na binayaran mo ay parang binayaran mo ng 0.6, ano. Galing po ng ano yan, Bulacan. Tamo ang kapal ng yero. Ah. Galing po ng Bulacan yan, yung mga nabumiyahe na yan. Giginto. Kung saan talaga yung pabrika ng ano, pabrika ng mga yero. Ang kapal, nakakatuwa siyang tignan, parang 0.6 na yung in-order mo. At tignan natin yung ating gutter, ano. Yan, nakita nyo naman po. Dito po ang gutter ang isa sa 0.4. Ang isa ng gutter dito ay walang kulang 1.4, ano. Samantalang doon 800 lang. Kasi ang laki ng diferensya, no. Ito po yung in-order natin sheet. At dito ipapabenta natin yan. Iyan pang fascia board natin. Dapat Kapag akit tayo ng isa, no. Ngayon, tignan po natin kung paano nila iakyat yung ano, no. Yung yero ay nagbutas po pala tayo ng yero mula doon sa dulo, no, sa may pinakamatambok niya. At ito ay naglagay tayo ng tubular na pag ano, yung pinakapagdadaanan ng yero para habang hinihila, nag-aalalay lang, ano. Pang-alalay lang yan. Para hindi po tayo mabali yung yero. Tingnan mo pagtali, ano, Glenn, ha? Gandahan mo yung tali. Tapos angatin nyo, ang ilahin nila. Ayan, nakita nyo po, itinataas na, ha? Sabay ang paghila para hindi mabali ang yero. Yan. Yan po yung ginagawa natin, ano. Kita nyo naman. Angat, dandan lang. Yan, okay, sabay na. Hila, JB. Hila na, sabay na. Yan. Yan, ganyan lang po, kasimple para hindi tayo mabalian ng yero, no? Dahil napakahirap po mabalian ng yero. Napakamahal ng yero. Alam nyo pa kung saan galing yan, sa Giginto pa galing yan. Dinala po dito yan sa Batangas, ano, Nasugbo. Ayan, at tatlo rin po pinatner natin dito, tatlo rin po sa taas, ano, tatlong tagahila. At siyempre po, huwag kayong magbubutas yan sa mga ano, ha. Doon po kayo magbubutas sa pinakadulo para hindi po tagusan ng tubig. Sa pinakadulo lang ang butas, sa pinakamatambok niya. Kung saan po yung may katambok yung quantum rib niya. Dahan-dahan na, baka mahulog kayo. Ano? JB, Shhh! Dalawang layer. Kahit 3 layer yan pwede. Siyam to eh. Ano to, 11 eh. Huwag niyo pagpatong-patungin lahat para meron na kagad lilim dyan.
yan, binubutas sa dulo. Tandaan nyo, butas na sa dulo. Ayan, nakasimple. Butas sa dulo yan. At tatalian ng alambre. Yung alambre na galing sa lubid, ano? Siyempre, yan. Huwag niyo pong ikutin ng paikot. Isang ikot lang yan kasi galing na po ng pabrika yan. Isang ikot, isang tumpok lang yan. Kasi magbabago po yan, babae lalaki po yan. Kaya pag sampan nyo dapo, inikot yan umpisa, yun lang din ang pagsampan nyo. Pagkabila, huwag nyo pong pihitin dahil mahirapan kayo pagkabit, ikutin nyo pa ulit. Nakita nyo, sinasampahan nila. Last ball na to. Nakapagpalit na tayo ng yero, no? Ang gagawin natin muna bago tayo magsalpak ng yero, kailangan magtuo muna tayo ng gato. Ano? Ito na po. Ano natin gagawin? Banawi type lang po, napakasimple lang po, no? Pero ang gagawin natin, hindi na po natin i-engraphe, no? O, sige, simulan na po natin. Ito pong banawi type. Ito, ang gagawin po natin, magkuha muna tayo ng 3/4. Yung 3/4, ito, pentel pen na po na ang ginamit natin para sigurado tayo makikita. Ano, 3/4. At tapos, magkuha ng 3/4 ay, kung ano po ang laki nitong nakabend niya, giyahin nyo lang po, ano. Ayan, tulad niyan ay 1. Kaya, ilagay nyo po rin sa 3/4 na allowance. Yung pong ating allowance sa 3/4, ayan po ay kung i-engraphe nyo o kaya i-relit nyo, no. Yan po yung kantonesa niya. Uguhitan mo siyempre, di ba? Ayan. Tapos yan, kukunin yung pinakakanto niyan, tapos kanto niya yung P45 natin, ano. Yan. Ganyan po yung, ano, tapos iskwalahin pababa. Ayan. Tapos, kukuhain mo rin lapad ng ito, ano. Ayan. Ayan, tinilanan natin ang ating pentel pen. Siyempre, guhitan mo natin to, ano. Ayan. Tapos, yung ginuhit natin kanina, ayan, ganyan lang. Guhitan din natin doon. At i-45 natin sa dulo. Ayan. At iskwalahin uli pataas. Kuhain mo uli itong lapad ng pinaka-bend. At ipasa mo ito sa kabilang side. Iskwalahin ulit sa kanto. 45. Kanto-kanto lang po. Pag 45, kanto-kanto lang po kukunin. Ano? Yan. O. Dire-diretso na po yan. Iskwalahin ulit dito sa ibabaw. Ganyan lang kasimple. Tapos, siyempre, 45 na natin dito. Tapos ito ay iskwalahin natin, no? Kita niyo na po, malinaw na malinaw, ano? Naka-allowance po yan ng 3/4, ano? Kaya pag ginupit niyo yan, naka-allowance din kayo ng 3/4. Ganyan lang po, ano? Tara, umpisahan natin gupitin.
Nabit na po natin yung gutter, ano? Yung dalawang gutter muna yung sinample natin. Yan po yung tinatawag nating Banawi type na gutter, ano? Ayan, nakita niyo naman po. Kasampa na, nakakantomesa muna. Siyempre, kantomesa muna po unahin natin. Pataas tayo at papunta ron, ano? Pag kinabit po natin yan, isasabay na po natin yung pinaka, ano niya, yung bukilya. Ayan. Tara po, let's go at magkabit ulit tayo habang nagpupukpuk sila. Sabayan natin. Yung makita nyo po ilalim ay butas. Yan po ay susuksok namin, fascia board po ilalagay namin yan. Stainless din para hindi masira. Diba? Kasi kung lalagyan natin hard deflex, pagdating yung panahon masisira din. Ayan pa, stainless din yung fascia board natin para siguradong pang matagalan na. Kabit na tayo ng gutter, ano? Pero magbubulkasil pa tayo, siyempre. Ayan, nakita nyo naman po. At konti na lang po yung kulang nating ating gutter. Medyo maglalatag na muna tayo bukas. Bulkasil at maglalatag tayo para meron na pong lilim sa ilalim, ano? Para konti na lang po yung lalagyan namin ng yero, ng gutter. Unahin mo natin kung saan yung banda na latagan natin. At siyempre magliligpit na tayo at alas 5 na. Alaksing ko Baba na yung ating gamit. Ay, barena, pakiabot nyo. Dito lang yan. Ano ba yan? Ito, tatangin to, boss. O, sige, lagpang dyan. Hindi mo lang to, boss, eh. Ayan, siyempre, alaksing ko na. Medyo hanggang dito lang muna ang aming video, no? At tayo'y uwi na. Bye-bye! Bye-bye! Gamit o, pakiabot yung barena. Ayan, ang dami mo namin na kabitan ng gutter. Hanggang doon sa kabila, may gutter na yan papunta rito. At hanggang dito. Ayan, hanggang doon. Yun na lang yung lalagyan namin bukas, ano? Pero magbubong muna kami dito. Para may lilim na sa ano. At para kahit umulan, hindi na kami masyadong basang-basa. Ay, isang magandang umaga, no? Tayo ay kakabit muna ng insulation, ano? Para bago magyero. Magyero muna tayo para may lilim na sa ating lugar. Yan. 960. Bulok. Yan, 960 ano? Puputol mo tayo ng 960 lahat. Lang, ano yan? Napakabal mo yan? Ha? 360. Ito yung ating gutter, ano? Wala pa tayong fascia board. Lalagyan na tayo ng, ano muna, pinaka fascia board. Ayan, no, yero. Nakita nyo naman po yung ating binubungan, ano? Lapad na. Malapit na, 2 yero na lang ang ating ano, bubungan. At kung may mapapansin pala kayo dito na gumagamit ng butterboard, ano, pang guide, ibig sabihin po yan ay para po diretso yung ating tech screw. Wala tayong mabutas sa yero at hindi sasablay, ano? Ganyan lang po ang diskarte dyan. Tapat nyo lang sa gitna ng CPR links. Yan. May guhit na po yan. May guhit na po yan. Tatapatan nyo yung gitna ng CPR links. Ayan. At siyempre, tapat nyo sa tech screw dito, sa kabila. Ayan, guguhitan mo. Ayan. O, ganyan lang kasimple. Diba? Siguradong hindi ka sasablay. Shoutout Sa pagbabarena. Wala ka ba shoutout? Wala na, nagbago na to. Ah, nagbago na yun. Sasabi ko. Nagbago na to. Baka ngayon lang yan. Aray ko. Yan, nakita nyo naman po. At pakita ko pala sa inyo ang pagte-tech screw na tama, ano? Meron tayong pagte-tech screw na tama at mali, ano? Tara, ipapakita ko po sa inyo. Ang ating tech screw, ano? Kapag yan ganyan po ang tech screw, ayan po ay nalolostred yung bisag, ano, gasket. Kaya kailangan po pag nag-tech screw kayo, nakababa yung gasket, ano? Tara, i-try nyo po at papakita namin sa inyo. Tatry nya. At saktong paglapat lang, ano? Nakita nyo po na saktong paglapat lang siya. At siyempre dahan dumaplis na. Umangat na, baba muli yung goma. Dandahan lang, huwag masyadong apurahin. Okay, nakita nyo, hindi siya na lost thread, na hindi na ano yung gasket. Ito naman, napapakita naman namin sa inyo yung ganito yung ano. Okay.
Ito nyo naman. Nadurog na. Sobra na sa diin. Wag na, wag na. Ang nangyayari talaga sa ganyan, ganito nangyayari. Oh. Ayan na, nakikita nyo na. Ayan na. Pagka ganyan na nangyari, wala na. Yung gasket ay sira na, hindi katulad nito, no? Nakita nyo. Ang gasket nasa loob. Dapat ganyan na ang paggawa. Shoutout sa mga bataan dyan, sa bando. Yan, shout out na sa mga taga-Bando. Ano ulam? Guys, magandang hapon sa inyo, no? Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung aming ginagawang bubong. Ito po ay tips lang, ano? Tips para sa mga simpleng manggagawa, tips din po para sa construction workers. Tara po, tignan na natin. Let's go. Ayan na po, ano, mga boss, mga amo at simpleng manggagawa ng bahay. Bali, ito na po yung paglatag namin ng yero. Linatag mo namin yung yero, pinalipas muna namin isang maghapon at isang ano, no, hanggang mainitang araw para po dumapa ang ating insulation. Dahil kapag iyan po ay dumapa, ay pag iyan po ay nainitan, siyempre iyan po ay dadapa. Kapag hindi nyo po binalikan ng katulad niya, no, tinetext screw ulit. Pag hindi nyo binalikan yan, maluwag yan. Maniwala po kayo sa akin, tutulo po doon yung ating tubig, lalo't malakas ang ulan, ano, tutulo uli yon. Ayan, kaya ngayon makikita nyo naman po, kami naman po ay dito ay nagbubulkasil, ano. Dalawa po ang benefits ng pagbubulkasil na yan. Una po, para hindi po kalawangin yung ating text screw. At pangalawa po, at kung sakaling nasira katulad ng ganyan, sira yung ating gasket, lagyan po natin bulkasil at para po hindi tumagas ang tubig. Yun po yung pangalawang benefits, ano. At syempre yung pangatlo pa, meron pang pangatlo, kung sakali naman po yung ating insulation ay pagdating ng panahon na dapan-dapa na, kahit lumuwag man ang ating text screw, ay siguradong hindi tatagas dahil selyado ng ating bulkasil, ano. Yan po ay tips lang, ha. Isang magandang umaga po. Ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-engrape ng Banawi type, ano, yung hindi tayo gagamit ng rivet dahil wala pa tayong andamyo, kaya kailangan natin i-engrape muna to. Ito po yung ating ginawa, no. Nagkaltas muna tayo ng isang medya at isang uno. Kaliwaan po, ano, pag nagsimula kayo ng kaliwa, puro pa kaliwa dapat ang dugtong ninyo. Ito po ay pattern, ano. Unang kayod natin yung uno, gagamitin natin yan. Dahil ito po, hindi po isang ayon lang ang bali. Kailangan may bali pa gano'n, may bali sa kabila, may bali sa kaliwat kanan ng bali para po hindi nakalak siya, hindi mo bumitaw. Kung guys na to ay mistulang ano siya, guhit. Nakita nyo lang po, ano. Tapos dito po ay gagawin natin puro pa ganon. Dito sa ilalim ay puro pa ganon, ano. Kaya ito po ay tabas naman tayo ng medya, guhit, tapos sa ibabaw medya rin. Siyempre gugupitin na natin to, ano. Ang paggupit hanggang sa may uno.
matibay po yung ating engrape. Yan. Kaya siyempre, tutupiin natin yung plies yan, no? Wala tayong plies. Ngayon natin. Ito nga. Ayun natin. Ayun natin siya, no? Pag tinupin ito agad dito sa may pinatan natin, no? Makikita nyo meron pong matutulis, ano? Yan po ay gugupitin natin para pang stopper. Ito lang yung stopper niya. Putulin natin yan ng kaunti-kaunti lang tignan natin. Dahil para pagka nag-lock mo yung locker, ito na yung stopper niya. Nakalawit sa ilalim. Pwede naman din itupin yung gano'n. Pero ganyan lang ginawa natin para matay mabilis. Okay, takpo muna. Mamaya naman po. Lapit ko na ang pantay kasi. Kailangan sakto-sakto. Pag hindi yan ang pantay, hindi natin makukuha yung tama. Kailangan natin itong pantay. Kailangan mo dito, ano? Pero mabalos, ganyan. Kailangan mo yan. Yan, natin lang. Tapos, mo isang kape. Tapos, wala natin yung mga. Kailangan mo tayo hirap. Kaya tayo nasugatan, mga kabalin. Naka-engrape natin, ano? Ay, kita nyo naman, engrape na natin siya. Ayan, nakakita nyo. Naka-engrape na siya. At ganun din dito sa kabila. Siyempre, kung mapapansin nyo, kaliwat kanan, ano? Kaliwat kanan para naka-lock talaga siya, matibay siya. Yan yung ano, pag engrape ng Banawi type, ano? Siyempre, tingnan natin yung harapan kung magandang tingnan. Ayan, nakita nyo, malinis. Di ba? Yan ang engrape natin, banana. Para mapabilis tayo ng pagkaltas ng ating flashing, ano? Yan, ganyan lang po yan. Naguhitan ng lapis. Yan, yan po kanina ay yung tinabas namin sa umpisang gawa. Ayan, yan na po yung papattern namin para tuloy-tuloy na po. Siyempre, isa ang tagaguhit, isa naman po tagatabas. Naman tayo ano, kundi yan lang, di ba? Ganyan lang kasimple. Simple arithmetic. No, nakakabit na tayo ng pinaka-flashing natin, ano? Ayan, nakita nyo, nakakabit na yung iba. At meron pa tayo ibibigay na panibagong tips. Ito yung simple lang, ano? Huwag nyo pong kalimutan nalagyan ng angat ang ating dulo ng yero, no?
At pagdating naman sa baba, huwag nyo kalimutan na ipukpukin pababa, ano, para hindi po bumalik yung yero, no, ay yung tubig. Pagka dumaos-dos, hindi po siya babalik. Kailangan medyo yuko nyo yung baba. At dito naman sa taas ay itingala para paghampas ng hangin, hindi po pumasok ang tubig, no. Pwede rin nyo po kasing lagyan ng ano yan styrofoam yung plastic na yan. Kung talagang ayaw nyo magtupi, pwede kayo maglagay ng styrofoam dito, no. Pero mas maganda, magtupi na kayo, tapos maglagay pa kayo styrofoam dito. Para siguradong hindi papasok ang tubig at talagang nasasangga niya yung kahit anong impact ng lakas ng hangin, di ba? Talagang hindi siya papasok dahil kahit pag ano ng hangin, kung may styrofoam kayo, kaya yung nakatuping ganyan, talagang hindi na po papasukin ng tubig yan. Yan, isa pa pong tips, ano, sa flashing po natin, bago kayo lagyan pa rito, bago kayo maglagay ng ating tawag dito flashing, kailangan po lagyan nyo muna ng bulkasil sa ilalim, ano. Tips po yan para hindi po talaga tumagas ang ating tubig, ano. Ayan, siyempre tsaka nyo ilalapag ngayon. Ayan, diba, napakaganda. Siguradong walang katagos-tagos ang tubig. Tapos at saka lalagyan nyo rito ng bulkasil ng manipis, ano. Siguradong hindi po tayo tatapusan ng tubig. Yan po yung tips lang, isang kaalaman lang. Sa mga hindi pa masyadong nakakaalam yan, yan po ay dapat nyo malaman dahil para ang inyong trabaho ay laging walang bakyat. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng bakyat, lalo dito sa mga yero. Kahit matagal, okay lang. Hindi natin kailangan magmadali. Dahil ito yero, mahirap magbakyat dito, papay sa lahat. Tips lang po, no, para sa ating pagkakabit ng insulation. Ito po ay huling insulation na. Para hindi po tayo lalagyan na ng alambre, ganyan lang po. Lagyan mo nga isa dito. Para hindi tayo naglalagay-lagay ng ano, alambre, ganyan lang po gagawin, no. Mabilis. At hindi aksayado. Kaya lagyan mo dyan, para hindi na siya umaangat-angat. Ayan mga boss, mga amo, nagpaplatada na sa harapan, ano. Nakita nyo naman po. Ayan po, dito po isang tips lang po, ano, ibibigay ko sa inyo tips. Hindi po natin kailangan magpalitada ng sobrang kapal, ano. Ayan, sa mga nagpapalitada dyan, ano, kailangan lang po yung insakto lang po. Kailangan magpahid lang po kayo ng 3/4 media, pinakamanipis. Ayan po. Hindi man po kailangan natin sobrang kapal. Kapag nawala po na tayo ng konti sa hulog, pwede po natin dayain yan. Basta ang importante lang po yung mga bintana, sulok, ang kailangan tuwid na tuwid, ano. Saka yung mga kantuhan, tulad sa kanto na yan, kailangan po tuwid yan. Madadaya po yan. Tips lang po yan para po hindi po kumapal masyado yung ating palitada. At yung sa mga kontraktor, makatulong po tayo. At pati po sa mga may-ari na nagtitipid, ano, makatulong din po tayo. Hindi po natin kailangan sundin yung sobrang kapal dahil hindi naman po talaga perfecto ang bahay, mga building. Wala pong perfecto niyan. Lahat po yan ay minsan ay wala sa hulog. Nagkaroon man po yan ng 1 pulgada ng diferensya, hindi po yung pansin na pansin lalo't malayo. Kaya hanggang dito lang po muna ang aking video na tips sa inyo, no. At sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po. Bye bye.